Pwede huwag maingay. Lakas-lakas ang music mo. Hindi mo ba nakikita nagre-rehearse kami dito, ha? Tsaka mas importante ang dance crowd namin kaysa mga baduin yung decoration mo. Yung destination namin. 5, 6, 7, 8. Pre, parang may problema ka. Parang may hihingi sana ulit ako sa'yo eh. Uutang sana ulit ako. Hindi ka ba binigyan ng allowance ng ninong mo? Nasa London kasi si Ninong ngayon. Ito naman si Tita Sara, maliit na yung binigay sa aking allowance. Balitaan niya kasi na dinala ko kayo tsaka yung mga bata sa park. Kaya yun, binibawas niya lahat na nagasto sa allowance ko. Bigas pang talaga na ugali ng tita Sara mo, no? Kaya mo na nga sila. Ano? May papahiram ka ba? Wait lang. Yan. Saan mo gagamitin yan? Baka mamaya, pan-date mo lang kay Aya yan, ha? Hindi. Pambibili ko ito ng regalo para kay nanay. Bala ko kasi siyang bisitahin ngayon sa kulungan sa darating na Pasko. Sinong nasa kulungan? Belinda, can I come in? Pasok po, ma'am. Oh, na. Bagay sa'yo yung red dress na yun, ah. Ma'am, alam ko po hindi kayo nagpunta dito para bigyan ako ng wardrobe advice. Okay. Nag-usap kami ng daddy mo. Sinabi niya sa akin kung ano nangyari sa inyong dalawa. In short, nagsumbong siya sa'yo. Alam mo, hindi na talaga kita kasi maintindihan eh. Bakit ang bilis-bilis mo siyang mapatawad? Hindi mo ba naalala, iniwan niya tayong dalawa? Nak, pareho kami may kasalanan ng daddy mo kaya hindi na-work yung relationship namin. Pero kahit magkahiwalay kami dalawa, hindi siya tumigil ng pagmamahal sa inyong dalawa ni Bambi. Hindi totoo yan. Si Bambi lang ang mahal niya. Si Bambi yung pinili niya, iniwan niya ako. Nak, mali ka. Hindi si Bambi ang pinili niya. Ikaw ang paborito ng daddy mo. Ako nakiusap na iwan ka niya sa akin. Dahil nung bata ka, masyado kang masakitin. Wala akong choice. Kundi dalhin ka sa Amerika. Ilayo ka dito para ipagamot kita doon. Pero alam mo, habang nasa abroad tayong dalawa, kapi-kapi tumatawag ang daddy mo sa atin para kumustahin ang kalagayan mo. Pero isang araw, biglang ayaw man lang siyang kausapin. At doon ka na nag-umpisang magtanim ng sama ng loob sa daddy mo. Nak, I'm sorry. I'm sorry kung naipit kayong dalawa ni Bambi sa sitwasyon namin ng daddy mo. Tawarin mo kami. Alam mo na, mahal ka ng daddy mo. Kaya sana huwag kang magalit sa kanya. Alala ko tong pitong to, ah. Sa daddy mo to. Di ba naalala mo? Naalala mo ba na nung 5 years old ka, siya ang unang nagturo sa'yo ng martial arts? Ang daddy mo, ang coach mo, at ito ang pito niya.
Sinong nasa kulungan? Yung nanay ng houseboy namin. Paano naman sila magse-celebrate ng Pasko kung magkahiwalay sila? Sabi niya kasi sa akin, dadalawin daw niya yung nanay niya ngayong Pasko. Pakisabi sa houseboy niyo, good luck ha. Di ka ba natatakot na anak ng isang convict yung houseboy namin? Bakit naman ako matatakot? Bilib pa nga ako sa kanya kasi mahal na mahal niya yung nanay niya. At hindi niya yung nakakalimutan ngayong Pasko. Aya, pwedeng pakiabot yung mga Christmas balls. Ay. Tapos, lagay na natin dito. Sige, wait lang. Yeah. Hindi tingin tungkol dyan. Wala. Kasi lang ako. Kasi maunawaan na ako ni Aya. Pare, supportahan mo ako. Sige, bahala sa'yo. Sabi ko sa kanya mamaya gabi. Nice. Hi, Belinda! Belinda! Uy! Wala na ba? Okay lang ako. Sigurado ka ba? Di mukha namang hindi eh. Tama ka. Hindi nga. Problem ba? Dumating na ulit kasi yung daddy namin ni Bambi. Bakit? Ba't malungkot? Eh, dapat nga maging masaya dahil kompleto na kayo ngayon. Almost 10 years ko siya hindi nakita, Jacob. Masama ang loob ko sa kanya. Nakikipagbati siya sa akin, tinanggihan ko siya. I was very cold to him. Kisisi ka ba sa ginawa mo ngayon? Tama ba ako, Belinda? All these years, hindi niya ako minahal. Maling-mali ako. Sama-sama akong anak, Jacob. Belinda. Huwag sabihin yan. Hindi pa nabili ang lahat eh. We all deserve a second chance. Sabihin mo sa kanya na mahal mo rin siya. I'm sure maunawaan ka rin niya. Think so? Oo, Belinda. Madalas ka na may misunderstood ng ibang tao. Pero deep inside, may mabuti kang puso. Kung ako nga, nakikita ko yun sa'yo eh. Yung daddy mo pa kaya? Salamat, Jacob.